Magandang tanghali sa Pilipinas. Balik na naman ang inyong lingkod, Alexander Santos. Super cute pa din. Ang topic natin ngayon ay ang part 2 ng 98% ng pastors ay pera lang. 98% sila. But this time, magfo-focus lang ako sa isang pastor. Ito ay si Eddie Villanueva at bibigyan ko kayo ng important message or important na paano ko ba i-explain sa inyo to? Important mission or mission statement of faith kung ano talaga ang aral nila. For example, ako ang statement of faith ko, ako ay ligtas na dahil sa blood ni Jesus Christ. So if ever na magkaroon ako ng pagkakataon na ilagay online ang statement or mission statement of faith ng kagaya ko na pastor, evangelist or brother, ilalagay ko doon ay ang mission statement of faith ko ay ang gospel ni Apostle Paul, ang kaligtasan natin ngayon or blood justification. If you have faith on that, then ligtas ka. So iyan ang statement of faith ko, the gospel of Paul galing kay Jesus Christ. So sa mga 98% nitong mga nagtuturo sa inyo, lalo na yung mga sikat na, yung mga well-known na kagaya ni Eddie Villanueva, mayroon niyang statement of faith or declaration of their statement of faith nila kung bakit sila nagtayo ng simbahan or bakit sila nagtayo ng Jesus is Lord. So, iyan ang i-scrutinize natin ngayon at ibibigay natin ng explanation kung bakit ito ay kulto, kung bakit ito ay pera-pera lang. So, bago natin simulan yan, ito muna ang little introduction. Nawala ang introduction ko. Saan napunta yun? Nawala. Wait lang. Saan napunta yun? Nag-lost. Anyways, wag nang mag ano. Nawala. Sino ba to? Nawala ang aking intro. Okay. Anyways, tuloy na natin. Sige. Tuloy na lang natin. Okay, umpisahan natin dito ay ang sinasabi ko sa inyo na kailangan malaman natin ang pinapasukan nyo. Let's say, gusto nyong pumasok sa Iglesia ni Cristo. Alamin nyo kung paano maliligtas. Kung gusto nyong pumasok sa JIL, alamin nyo kung paano maliligtas at kung ano-ano mga gagawin nyo para maligtas. Kaya nyo bang sundin? Kaya nyo ba to? Diba? Or sa Katoliko, sa Judaism, sa SDA, aalamin ninyo at i-compare natin sa Bible kung ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa kaligtasan na itinuturo nila. Okay? So ito ang nakuha ko sa online. Okay? Ito yung mission of faith or mission faith statement of Jesus is Lord, also known as JIL. So, tingnan natin ha. Nakalagay dito, kinuha ko to online. What is the statement of faith of the JIL Church? Ito nga yung Jesus is Lord. Sinabi niya dito, we believe in the personal, visible, and glorious return of the Lord Jesus Christ. Bigyan ko kaagad ng meaning yan. The glorious return of Jesus Christ
ang glorious return of Jesus Christ ay dito. Second coming. Okay, kita nyo ba ha? Second coming. Iyan ay yung New Testament third part. Merong New Testament number 1, Matthew, Mark, Luke, and John. Merong New Testament number 2, Romans to Philemon under Apostle Paul. At ito nakapost ngayon to. Yung Matthew, Mark, Luke, and John, kasi pinatay si Jesus Christ, nakapost ngayon to. At iyan ay itutuloy dito sa Book of Hebrew, James, Peter, John, I forgot Jude. Nandiyan ang Jude. So ngayon, yung second coming, yung sinasabi dito sa mission of their faith statement, we believe in the personal, visible, and glorious return of the Lord Jesus Christ. The return of Jesus Christ, which is the second coming, ito na yung tinatawag na Battle of Armageddon. Ito na yung lilipulin na niya yung mga kalaban. Nasaan ang Christian? Ang Christian ay mag-e-end dito sa rapture. Mayroong rapture ang church, okay? Sana nakikita nyo to. Merong rapture. Pag nakuha na yung church, yung blood justified na kagaya ko, then magkakaroon ng 7 years tribulation. Yung 7 years tribulation yan, at the end of the 7 years tribulation, bababa si Jesus Christ. At ito ang sinasabi ni Eddie Villanueva sa kanilang mission of their statement, of their faith, di ba? So, nasaan ba yung takip nito? Nawala. Wait lang ha. So yan ha. So nakita nyo yan. Nakita nyo, ayan yung rapture, second coming. Pero sa mission statement nila, they believe sa glorious return of Jesus Christ. Maling-mali yan ha. Maling-mali na yan. Eto, glorious return of Jesus Christ to earth and the establishment of His eternal kingdom. Eternal kingdom. Ang eternal kingdom ay wala dito sa lupa. Ang eternal kingdom ay nasa new heaven and new earth. Pagbalik niya dito ay lilipulin niya ang mga kalaban niya, okay? Lilipulin niya ang mga kalaban, yung mga antichrist, at magre-reign siya sa New Testament number 4 sa millennial kingdom. 1,000 millennial kingdom yan. At nakalagay yan sa Book of Revelation. Kaya kailangan pag nag-aaral tayo ng Bible, alam natin ang purpose ng Old Testament. Ang Old Testament ay from Genesis to Malachi. Nandyan lahat ng hula, nandyan lahat ng mangyayari. Sinabi na bababa si Jesus Christ. Pagbaba ni Jesus Christ, nagturo siya sa part 1 ng New Testament. Tinawag niya si Matthew, Mark, Luke, and John, and the rest of the early apostles. Pagkatapos niyan ay nag-transition sa Romans to Philemon kasi pinatay siya. So itong aral niya dito para siya ay maging hari, nakapos. Kaya nga pagbalik, pag nakuha na niya yung church, which is the rapture, caught up ang nakalagay dyan sa caught up ang nakalagay, tayo ay aagawin nasa 1 Thessalonians 4, 1 through 17. Mainly 1 Thessalonians 4, 16 to 17, makikita nyo na dyan tayo kukunin at imimit tayo ng Lord sa in the air, in the clouds. So hindi siya babalik sa lupa. Sa mga itinuturo nila sa inyo ay
ang paghalo-halo. Tinuturo sa inyo ang picking and choosing ng Bible. Okay? So iyan ang sinabi nila. So tapos nakalagay diyan, we believe in resurrection of the dead. Okay, that's okay. You can ibig sabihin magkakaroon tayo ng changed glorified body, mapapalitan. Okay yan. Naniniwala tayo diyan. The final judgment, sabi niya. Resurrection of the dead, the final judgment, the eternal felicity of the righteous, and the endless suffering of the wicked. That is the end time. The final judgment. Okay, sabi niya dyan, the final judgment. So, tingnan natin. Ang Christian ay merong tinatawag na judgment. Ano yon? Judgment seat of Christ, di ba? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Sino yung nag-appear doon sa judgment seat of Christ? The Christian. Tayo. Blood justified, ligtas. That everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So, iyan ang judgment ng Christians. Okay? Iyan ang sa atin. So, tingnan natin yung sa kanya. Yung sa kanya, meron daw the final judgment at the eternal felicity of the righteous and the endless suffering of the wicked. Ibig sabihin, may paparusahan doon sa sinasabi niya. May paparusahan. Totoong may paparusahan. Pero, hindi iyan ang judgment ng Christian. Iyan ay nandito. Nandito yan sa the Great White Throne Judgment. Nandito yan sa Revelation. Sa Revelation 20, nandyan yung Great White Throne Judgment na ibang-iba sa Christian judgment, sa judgment seat of Christ. So sa mission faith, the statement of faith nila, kasama ang revelation doon sa judge, doon sa itinuturo nila sa inyo. So, picking and choosing ang mission of statement of faith niya na may mawawala, mayroong hahatulan. Tingnan natin ha. And I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. Ginad sila according to their works, at yung mga hindi nakasunod ay saan napunta? And the sea gave up the dead which were in it, and the death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. And the death, hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found in the book of life was cast into the lake of fire. So iyan yung, wait lang ha. Iyan yung judgment na sinasabi niya dito. The final judgment. Yung i-judge sila sa ginawa nung member nila. So kaya ang member nila, sinasabi niya na maglingkod tayo. Sumunod tayo. Kasi kung tayo ay hindi makakasunod, kayo ay mapupunta sa lake of fire. Doon kayo mapupunta. Iyon yung the Great White Throne Judgment. Yung binasa ko kanina sa Judgment Seat of Christ, ayan maliwanag na maliwanag. For we must all appear before the judgment seat of Christ, at i-judge niya ang mga ginawa natin, whether good or bad, at ligtas to. Ligtas yan. Kahit pangit ang ginawa nila, ligtas. Kasi ang salvation natin is not of works.
Tingnan mo. Sandali ah. Tingnan mo ha. Ang salvation natin ay walang gawa. So, yung binasa kong Great White Throne Judgment kanina, i-judge sa ginawa nila. So, magkaiba ang rapture ng Christian dito sa second coming na mayroong final judgment. Tandaan nyo ha, ang eternal kingdom, we believe in the resurrection of the dead, the final judgment. Ang final judgment, yun yung white throne judgment, the great white throne judgment. Yung sa atin ay judgment seat of Christ. Maliwanag na maliwanag dito na nakalagay ay for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Hindi daw ikaw. Naligtas tayo sa grasya ng Diyos dahil sa pananampalataya, hindi dahil sa ikaw. So, pagdating dito, i-judge ka. I-judge ka dito. Bakit? Kasi ibang timeline na yan. Tapos na ang Christianity. So sa mission, sa statement of faith nila, i-judge ka pa. Pero dito kay Apostle Paul, na-judge na tayo. Tingnan mo ha. It's not of yourselves, it is the gift of God. So regalo ng Diyos. Pagdating sa 9, not of works. Not of works ang kaligtasan natin. Not of works. It is by faith. Pero sa kanila, i-judge ka dito sa final judgment. At yung binasa natin kanina, i-judge ka according to their works. Kung nakita nyo, according to their works. At yung hindi makakasunod ay ilalagay sa lake of fire. So, bibigyan ko kayo ng example kung paano siya mag-preach, ha? Kung paano siya mag-preach. Itutuloy-tuloy natin to, ha? Bigyan natin ng linaw kung paano mag-preach. Sabi ng Panginoon, childlike faith, hallelujah. Sabi ng Panginoon, any one of you who labor, who is heavily laden, heavily burdened, come to me and I will give you rest. Matthew 11:28, sino man sa inyo nabibigat ang lubha, sino man sa Matthew 11:28. What is the purpose of the book of Matthew? The book of Matthew is para kay Jesus Christ yan to be a king. So nag-pick and choose siya, kumuha siya sa Matthew. Kukuha din siya sa Romans. Baka kumuha pa nga sa Revelation. Pero ang purpose ng Matthew, Mark, Luke, and John ay para maging hari si Jesus Christ. Ang purpose ng Romans to Philemon ay we are saved by faith. Ang purpose ng Revelation, Hebrew, James ay ipagpatuloy ang sa mga Hudyo. So ano nangyayari dito? Binibigyan kayo ng psychological preaching na kunyari alam na alam niya yung Bible. Pero sa kaligtasan, may ipagagawa sa inyo where si Jesus at si Apostle Paul, wala na. Pakinggan niyo lang ha. yung mga may pasanin, mabibigat na problema, gabundok mo ng problema, lumapit kayo sa akin, sabi ni Jesus. Bibigyan ko kayo ng kapahinga. Meron kayong pananampalatayang kasing laki ng buto ng mustasa, ang sabi ng Biblia. Pwede yung utusan ng mga bundok ng problema magsilayas sa inyong buhay at pumunta sa gitna ng dagat. Susunod, kapag kayo may pananampalatayang tama sa Diyos na buhay, to the saving knowledge of Jesus. Ngayon, habang kayo nakayuko, nakapigit, sino man ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon na hindi mapapahiya. Sabihin nyo ngayon sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ng himala, pagpapala na kailangan ninyo. Subukan nyo. Lahat ng himala at pagpapala na kailangan nyo, ibibigay daw sa inyo kung kayo daw ay genuine na Kristiyano. Kalokohan to. Kalokohan to. Okay.
Si Jesus Christ, sinabi niya, ibigay niyo sa akin ang mga pasa ninyo, my burden is light. Ang ibig sabihin niyan, wag na kayong magpagal sa mundo. Mamamatay lang kayo. Pagkatiwalaan niyo ako para kayo ay mabuhay ng maayos at siguradong pupunta kayo sa langit. Hindi yung mga himala na gaganda ang buhay nyo, magkakaroon kayo ng financial freedom. Ang ipinapangako ng mga to ay pangakong panlupa na kayo naman ay naa-arouse. Yung utak nyo ay naa-arouse, akala nyo totoo. Yes, yung ibang masipag talagang yayaman kasi masipag. Diba? Yung ibang tamad, kahit anong dasal ang gawin mo, walang mangyayari sa buhay mo. Okay? So ano ibig sabihin nun? Do it yourself. If you wanna be successful in life, you have to work. Diba? Totoong may blessing ang Panginoon. Pero ang blessing ng Panginoon ay hindi palaging okay. May mga tribulation. Even Apostle Paul, sinabi niyan, ang mahirap ang maging Kristiyano. Dadanas tayo ng mga tribulation. Pero siya ang sinasabi, okay daw ang pagiging Kristiyano. Lahat ng hilingin mo, ibibigay sa'yo. Hindi totoo yan. Opposite yan sa sinabi ni Apostle Paul. Tingnan niyo pa. This time, I'm being led by the Lord to tell you, the Lord is just waiting for you. Nadinig niyo ba yung sinabi niya? I've been led by the Lord to tell you. Sinamahan siya ng Diyos na sabihin daw sa inyo. Natatandaan niyo ba nung kumandidato siya na presidente? Binulungan daw siya ng Diyos para magkaroon ng spiritual leader sa mundo or sa Pilipinas. Nung natalo, ano sabi niya? May ibang plano ang Lord. Ngayon naman, sinamahan daw ulit siya ng Lord to tell you. Ano kaya sasabihin sa inyo? To show your faith on God. Call to the God the Father in heaven in the name of His Son Jesus. Subukan lang ninyo. Yes, meron kang sakit karamdaman, tingin mo ng himala na kagalingan ngayon sa Diyos Ama, Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling sa pangalan ng kanyang bugtong na anak. So kung makikita nyo, iyang binibigay sa inyo ay puro pangakong panlupa. Puro pangakong panlupa. Isa lang yung example na yan, marami pa, no? Sinasabi ko lang sa inyo na yung mission of JIL Faith Statement ay dito kayo dadalhin sa second coming, ha? Sa second coming. Hindi kayo nakasama sa justified by faith. Mayroong ipagagawa sa inyo. Ituloy natin, ha? Tuloy natin. Nakalagay dito, what are the principles of JIL Church? Ano ang principle? As a church, we endeavor to reach the realization of God's glorious vision through wholehearted obedience. O, pagsunod na, di ba? Glorious vision daw through wholehearted obedience. Ang principle of the JIL Church ay kailangan sumunod. Kailangan sumunod kayo. Ang question dyan, pag hindi kayo nakasunod, doon kayo dadalhin sa impyerno. Kaya lahat kayo na nandyan, because of this statement nila, pag kayo ay nag-sign up dyan, pag kayo ay nagpabautismo dyan, kailangan you have to be obedience. Kailangan sumunod ka. Dahil kung hindi, sa impyerno kayo dadalhin. So ano na yung nangyari sa sinabi ni Apostle Paul sa panahon ng Christianity ngayon na ang kaligtasan natin as by faith? Ito maliwanag na maliwanag. For by grace are ye saved through faith. Ligtas ka daw sa faith. And that not of yourselves. Hindi daw dahil sa ikaw. Kundi ito ay gift of God. So, ano yung sinasabi niya dito na we endeavor to reach the realization of God's glorious vision? God's glorious vision, sinabi ng God, glorious vision, ay you are saved by faith. So ngayon, and it's not of yourselves. Saan niya nakuha ngayon tong vision? Through wholehearted obedience, devotion, and commitment.
Kailangan committed ka. It's spirit-led and strategic planning under His divine enablement. Galing daw sa Kanya to. Pero ano ang sabi sa Bible? For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. Not of works daw. Pero sabi dito, you have to be obedience. Kailangan devoted ka. Kailangan committed ka. You have to put that commitment. At ito daw ay galing sa Diyos. Di ba? Anong sabi ng Diyos? Not of works, lest any man should boast. Para daw walang makapagmalaki. So pag ikaw ay naging devoted sa kanila, pag ikaw ay naging obedient sa kanila, may pagmamalaki yan. Lord, tumulong ako. Lord, nagbigay ako. Lord, meron akong devoted ako sa JIL. Meron kang ipinagmamalaki doon. Iyong sinabi ko, iyan ay works. Hindi ba sabi ni Jesus Christ, depart from me, ye that work iniquity. Kasama kayo sa mga Lord, Lord. Bakit hindi kami mapupunta dyan? Ano sabi ng Panginoon? Pagdating ng araw na yun, sasabihin nila, ang dami naming ginawa. Nagpalayas kami ng demonyo. Diba? Sabi ng Lord, not of works. Ngayon, dahil Kristiyano na ako, dahil ligtas na ako, ano na ako ngayon? Ano na ako ngayon? Labas pa ba ako sa church? Ito yung 10. For we, ako, including me, including kayo na saved by faith. For we as His workmanship. So, sino ang gumawa sa atin? Created in Christ. Gawa tayo ni Jesus Christ. Bakit tayo nagawa ni Jesus Christ? Dahil ba sa devoted tayo? Dahil ba sa obedience tayo? Dahil ba may commitment tayo? Iyan ba? Created ba tayo dyan? Hindi. Created tayo because of the gift of God. So, ang salvation ay gift of God. So, when you accepted the gift of God by faith, that's a good news. Nasa sayo na yan. No one can take that away from you. Now that you are saved, now naligtas ako, I am created unto good work. Created na ako sa good work dahil i-judge ni Jesus Christ ang work ko sa judgment seat of Christ at the rapture. I-judge niya ako dito. Pero sa JIL, i-judge kayo sa Great White Throne Judgment. So walang ligtas sa inyo dyan dahil you are depending on your work na ang salvation is not depending to your work. There is no work for salvation. Even from the Old Testament, walang good work for salvation. The only work for salvation here, at least a chance to go to Abraham's bosom, is to kill an animal. I-offer mo yung blood. At kailangan Hudyo ka. Kasi dito, maraming gods. Diba? Dito naman ngayon, maraming fake Jesus. Nakita nyo sana to, ha? Tuloy natin. As a church, sabi niya, as a church, we believe we cannot do anything apart from God. But we can do all things through Christ who strengthened us. Totoo to kung bibigay nyo spiritually. Kasi pag nagkamali ka, you say sorry to God. Pero you can do all things. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin na sinasabi nila? You can do what? All things what? What is it? Can they give you an example? Bibigyan kayo ng miracle, sabi. Payayamanin kayo, sabi. Yun ba yung sinasabing all things? No, it's not. Ang sinasabi dyan na all things is, you know you're going to heaven, so just take it easy.
try to do good for me. Iyan ang common sense dyan. Kaya nga ang title natin dito is common sense lang ang pag-aaral ng Bible and be practical. You don't have to be a very smart person to understand yung logic ng Panginoon kung paano ka maligtas. Old Testament, kilalanin mo ako, maging Hudyo ka, at pumatay ka ng animal pag nagkasala. That's salvation. May money ba doon? Wala. Ngayon ba may pera para maligtas? Wala din. Nung dumating siya, kilalanin mo akong king. Then you are saved. Lahat ng kumilala sa kanya, including the apostles, ligtas. Samaritan woman, ligtas. Di ba? Pagdating ng pagkamatay niya, ano na? Kailangan pa ba siyang kilalanin na king? No. Kailangan you have to listen to Apostle Paul to know the gospel. Na lagi natin pinag-aaralan ng gospel. Iyan ang kaligtasan. Pero sa JIL, tingnan nyo. Meron pang isa ha. What is the JIL doctrine? Okay. The JIL or Jesus is Lord Church adheres to the evangelical full gospel. Full gospel. Evangelical full gospel. Okay? Pentecostal, charismatic, parehong kulto yan. Yung mga Pentecostal church, charismatic preacher. Eddie Villanueva is charismatic preacher. Kaya kita nyo, habang nakapikit ang mata nyo, manalangin tayo, ibigay natin sa Panginoon. Binulungan ako ng Panginoon na sabihin sa inyo yung pananampalataya nyo, ibibigay sa inyo mga miracle. Nothing is impossible to God. Puro charismatic preaching yan. Then pag uwi nyo, gutom kayo. Di ba? Nakikita nyo ba? Evangelical full gospel, distinctives in doctrine, ministry, and experience. We affirm the Lausanne Covenant. What is Lausanne Covenant? I think this is the part of the full gospel, charismatic, and the historic creeds of Christianity, especially the apostles and Nicene Creed. Nicene Creed is part yan ng Katoliko. Diba? So, full gospel. Let's go to the gospel, okay? Let's see what the gospel is. Okay? Pakikita ko sa inyo kung ano ang gospel. Okay. Mayroong tinatawag na kingdom gospel. Kingdom gospel. Merong tinatawag na gospel of salvation. Ang question dito, mayroong kingdom gospel, mayroong gospel of salvation. Ngayon, ang binanggit niya, full gospel. Question, nasaan ka? Saan gospel ka? So let me explain to you from the Bible. Kasi they keep on mentioning gospel, preaching the gospel. So now, ididibang ko sa inyo, pakikita ko sa inyo kung nasaan ang gospel. Matthew 13 through 16. Remember, ha? Book of Matthew. Matthew, Mark, Luke, and John, itinrain siya ni Jesus Christ nung buhay pa sila. At ang salvation dito ay faith and works. May faith and works, may faith alone. Ito ay preaching ng kingdom gospel. Ibig sabihin ng kingdom gospel ay maghahari si Jesus as king. Jesus as king. Kaya iyan ay kingdom gospel. Ito namang gospel of salvation ay spiritual salvation, kaligtasan ng kaluluwa. Let me explain it.
Matthew 13:24, 13, 16. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Familiar ba sa iyo yung word na yon? Yung verse na yon? Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. So, may mananatili, may gagawin. Okay? Ang question dyan, ngayon ba yan? Kung naging hari si Jesus Christ, iyan ang preaching. Okay? Iyan. Dahil hindi siya naging hari, napunta tayo dito. Pero itutuloy ka. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kung naging hari siya, kung hindi siya namatay at naging hari siya, ipipreach ang kingdom gospel. Ano ibig sabihin? Oy, nandoon si Jesus. Siya yung hari. Pakinggan natin. Sundin natin ang sinasabi niya. Yun ang ipipreach sa whole nation without the cross. Wala ang krus sana. Kaya nga sinasabi niya, ipakilala niyo ako sa mga Hudyo, nandito na ang hari. Okay? So ngayon, dito tayo nag-aaral ngayon na ipinipreach naman to ng JIL. Yun daw ang kanilang full gospel. Okay, now, alam niyo na, gospel or kingdom gospel ay sana buhay si Jesus Christ. And this gospel of kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. The end. Judgment na. Katapusan na ng mundo. Wala na yung rapture, yung tribulation, pasok na kaagad yun, wala ng blood. The end come. Pero ito ay nakapos ngayon kasi namatay siya. Pinatay siya. Tuloy pa natin ang kingdom gospel. When you therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. Sino to? Abomination of desolation is spoken of by Daniel. Yung book of Daniel, yung 70th week of Daniel ay pertaining to the Jews, to thy people, to thy holy city. Para sa mga Hudyo yan. Ngayon, kung kinilala siyang hari ng mga Hudyo, the whole world will be saved as Jesus as king. At the end will come. Then let them which be in Judea flee into the mountains. The one who endures till the end shall be saved. Kaya magtakbuhan kayo pagdating ng ganitong panahon at dito pumapasok ang 7 years tribulation. So, hindi ko binabanggit ang gospel of salvation kasi ang itinuturo sa Matthew masyadong malawak. Sana naging hari siya. Sana kinilala siyang hari. At iyan ay kingdom gospel. Sinasabi ng JIL, the evangelical full gospel daw ang tinuturo nila. Diba? Full gospel. So, ituloy pa natin. Sa Matthew 10:5-8. Matthew again, sa Matthew. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, tinawag ni Jesus Christ ang 12 apostles. Nandoon pa si Judas that time. Ang sabi niya sa 12 apostles, part of Matthew, wala pa si Paul. Ano ang sabi? Saying, go not into the way of the Gentiles. Huwag daw pupunta sa mga gawa ng Gentiles. Ano? And into any city of the Samaritans, enter ye not. Huwag kayong pupunta sa mga Samaritans. Huwag kayong pupunta dan. Sa 6, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. So, book of Matthew, sabi sa 12 apostles, huwag kayong pupunta sa mga hentil.
Pero pagdating dito sa Romans to Philemon, sabi ni Jesus Christ kay Paul, Paul, go to the Gentiles. Sabi ni Paul, I am the apostle for the Gentiles. So, yung full gospel na itinuturo ng JIL is a mixture of kingdom gospel and gospel of salvation na at the end ay you have to obey. You have to commit. You have to do works. Whereas kay Paul, kay Jesus, after the resurrection, not of works. So nakikita nyo sana ha? Nakikita nyo sana kaya 98% ng mga pastors ay pera-pera lang kasi pinagsasama-sama nila ang pagtuturo sa inyo. Pag pinaghalo-halo nila yan at hindi nila inaral ang dispensation of salvation ay maloloko kayo. Tuloy pa natin. But go rather to the lordship of the house of Israel. Anong sabi? And as you go, pagdating nyo sa kanila, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Sabihin nyo sa kanila, the kingdom of heaven is at hand. Ang hari ay nandito na. Sabihin nyo sa kanila, nandito na ako. Sabihin nyo sa kanila, eto na ako. Anong gagawin nyo? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received it or received, freely give. So magpagaling daw kayo, ipakita nyo na nandito ako ang hari. Ako ang king. Iyan ang kingdom gospel. Kailangan i-declare siya na hari. Magpapagaling sila. Bubuhay ng patay. Kailangan daw libre. Di ba? You freely receive, freely give. Pero ano ngayon? Di ba? Lahat ng itinuturo sa inyo may bayad. Lahat magbibigay kayo ng pera. Di ba? So, tignan pa natin ha. Sana nakikita niyo yung point ko ha. Ito ngayon yung, pinakita ko yung kingdom gospel. Ito ngayon yung gospel of salvation. Tandaan nyo, yung kingdom gospel, the one who endures till the end shall be saved. Kung sino yung manatili hanggang wakas ay maliligtas. May gagawin kayo. Iyan ang tinuturo ng JIL. Pero tingnan naman natin ang after the resurrection gospel. Sa 1 Corinthians 15:1-4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. See? Another gospel. Sino nag-declare? Si Apostle Paul. Kanina, si Jesus Christ ang nagsasabi na kingdom gospel. Parehong gospel, parehong good news. But let me tell you this, parehong good news yan. The meaning of gospel is good news. Ebanghelyo, magandang balita. Kung kinilala siyang hari, magandang balita yon. Kung kinilala mo siyang hari, ligtas ka. That was the good news then. Nandun ka ba sa good news na yon? Wala ka doon. Wala ka doon. Nandito ka sa good news na gospel ni Apostle Paul, which I preach unto you, which also you have received, and wherein you stand, by which also you are saved. See, ligtas ka daw dito sa gospel na to. Paano ka naligtas? By faith, sinabi sa Efeso. Diba? If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Unless yung faith mo ay hindi tunay. Pero hindi tao ang magpapatunay niyan kung hindi ang Panginoon. Ligtas ka daw dito. Walang enduring till the end. For I deliver unto you first of all that which I also received. How? Kung paano namatay si Jesus Christ according to the scriptures. At ito, namatay siya sa kasalanan natin. And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. So, ito ang gospel of salvation. So, nakita nyo sana. Ano ang good news dito? Ano ang gospel sa Old Testament? You have to be chosen by God and you have to sacrifice or to kill an animal.
Iyon ang salvation dito. Dito, ang salvation ay kilalanin mo siyang hari by faith. Or pagka kinilala na siyang hari, lahat ng sasabihin niya, susundin nyo to endure till the end. Nandito ba tayo? Wala tayo dito. Nandito tayo sa Christian time, Christian era. Ano ang kailangan dito? Kingdom gospel ba? Or gospel of salvation? Gospel of salvation. At sinabi sa gospel of salvation ay, you are saved. Nakalagay, by which also you are saved. Ano ang sinasabi sa kabila, sa isang gospel? But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. End times na to. Gospel of kingdom, kingdom gospel. You have to endure until the end. Kailangan may gawin ka. Kaya iyan ang itinuturo ng JIL sa full gospel nila. 'Di ba? So, ngayon, now that alam mo to, nakikita nyo sana kung paano sila magturo. Sila ay mga psychologist. Sila ay nagpipreach sa inyo na ma-arouse ang mga utak ninyo, mabigyan kayo ng pangakong panlupa. Sabi ni Apostle Paul, mahirap ang pagiging Kristiyano. Pero sabi ni Eddie Villanueva, kung genuine ka na believer, bibigay sa iyo lahat ng Panginoon ng miracle. Halos wala kang hirap na mararanasan. Kung genuine ka daw. So, ano ibig sabihin nun? Opposite sa sinasabi ni Apostle Paul. Sino ba ang kinausap ng Panginoon? Si Villanueva ba? O si Paul? Kasi si Villanueva, nagbasa ng Bible, nakakita siya ng pwedeng sabihin sa inyo na maganda, kayo naman nakikinig. Bakit hindi kayo magbasa din ng Bible? Or mag-compare and contrast kayo sa sinasabi ko sa inyo? Dahil ang sinasabi ko sa inyo, walang bayad to. Ginagawa ko yung paglilingkod na to dahil ligtas na ako. Si Eddie Villanueva, ginagawa niya yan at pinili daw siya ng Diyos. Ang huling pinili ng Diyos ay si Apostle Paul. Kaya nga tinatanong ko to si Villanueva at ibang nagsasabing pinili, paano kayo pinili? Kinausap ba kayo ng Diyos? Binulungan ba kayo o nabasa nyo lang? Sana matauhan kayo, ha? Tingnan nyo yung statement of faith nila. We believe in the personal, visible, and glorious return of God. Kailan babalik ang Diyos? Sa second coming. Saan napunta yung rapture? Wala silang rapture, di ba? Kaya lahat ng tao natatakot. Kailangan gumawa ng maganda. At meron silang final judgment na pwede silang mapunta sa impyerno. Samantalang sa Christianity, we are saved. We have Christian judgment. We have judgment seat of Christ. Pero sa JIL, Great White Throne Judgment, ang pagdadalan sa inyo. Diba? Sana makita nyo, ha? Sana makita nyo yan. So, magbibigay pa ako ng isang example and then we'll wrap it up at itutuloy natin ang part 3 or part 2 o part 3 nito, ha? Tingnan natin. Ito ba yung inana ko? Wait lang, ha? There is... and fall short. Ito. Ay, nako. All have sinned. Baka mag-extra ako ng time pero pakinggan natin itong sasabihin niya, ha? Be-break ko to. And fall short of the glory of God. Ano ang consequence ng kasalanan? Ano ang parusa sa kasalanan? Romans 6:23. Everybody read. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. For the wages of sin is death.
So ano yung sin na yon? Kailangan i-break natin, ha? Ano yung sin na yon? Yung sin na yon, hindi yung makapatay ka. Bawal pumatay. Hindi yung mangalon niya ka. Bawal mangalon niya. Hindi yung magnakaw ka. Hindi iyon yung sin na sinasabi ng Bible. Yung sin dito, na sinabi rin niya na but the gift of God is eternal, iyon yung sin ni Adam and Eve na nawalan tayo ng espiritu dahil sa kasalanan ni Eva at Adan. Iyon yung sin. Okay. Yung sin na yon ay nung nag-disobey si Adam and Eve, umalis ang presence of God. So, yun yung nasa atin na sin. Tandaan nyo, ha? But the gift of God is eternal. Okay, ulitin ko. The gift of God is eternal. How did we get that gift? For by grace are ye saved through faith. It is not of yourselves. It is the gift of God and not of works. Ito daw ay eternal. So sinabi niya, the gift of God is eternal. That means, if you are a believer, you have eternal life. Pero ang sinasabi niya, yung sin daw ay pag nagkasala kayo, mapupunta pa kayo sa impyerno. Tingnan niyo yung logic. Ulitin natin, ha? All have sinned and fall short of the glory of God. Ano ang consequence ng kasalanan? Ulit. Ano? Ano ang consequence ng kasalanan? Ano daw ang consequence ng kasalanan? Sa tingin nyo, anong kasalanan ang sinasabi sa inyo? Ito ba yung kasalanan ni Eva at Adan o yung kasalanan na ginagawa nyo bilang tao? Tanong ko yan sa inyo. Sa tingin nyo, ano yung sinasabi niya? Or sa tingin nyo ba, alam ba niya na ang kasalanan na iniligtas ni Jesus Christ ay hindi yung kasalanan natin? Kung hindi yung kasalanan ni Eva at Adan na nawalan tayo ng espiritu, nawala ang presence of God? So ang sinasabi niyang kasalanan dito ay yung kasalanan ng tao na kahit anong gawin mo, makasalanan ka. Kahit anong gawin mo sa sarili mo, matatakot ka. Kung makikinig kayo dito, mapupunta kayo lahat sa impyerno. Kasi kahit anong kabutihan ng gawin nyo, magkakasala kayo. Hindi ko nga alam kung paano hindi nagkakasala to si Villanueva. Question, sa tingin ko or sa tingin nyo, anong kasalanan ang sinasabi niya? Yung ba yung kasalanan ng katawan o kasalanan ni Eva at Adan? Parusa sa kasalanan, Romans 6:23. Everybody read. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ. But the gift of God is eternal life. Tanungin niyo yung sarili niyo sa mga may common sense na JILians, okay? The gift of God daw, according kay Villanueva, is eternal. When you say eternal, that means walang hanggan. Pag binigyan ka ng Diyos ng eternal life, you have eternal life. So, ang question ko sa inyo na nandyan sa loob ng JIL, did you get eternal life by faith? Ngayon, if you do, then you have eternal life. Yung sinasabi niyang commitment, obedience, pag hindi mo nasunod yun, you still have eternal life. According sa kanya yon. But the gift of God is eternal. Do you have that gift? Do you have this gift? Did you get this gift of God? How did you get it? By faith. It is not being obedient sa sinasabi nila, not of works. So, kung nasa inyo na yan, mga JIL yan, ligtas na kayo according sa sinabi niya. Pero pag sinabi niya na hindi pa kayo ligtas, magtatakbo na kayo dahil 98% nito, peperahan kayo. Tuloy natin. Jesus, kanina ang sabi natin, lahat nagkasala. Kanina ang sabi natin, lahat nagkasala. Okay.
Ngayon, ang question doon, anong kasalanan? Anong kasalanan yun? Di ba? Kasala. Anong kasalanan yun? Yun ba ay kasalanan ng katawan natin or kasalanan ni Eva at Adan? Okay. Lahat tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos kasi wala tayong espiritu ng Diyos. Wala tayong Spirit of God. Kaya all have sinned. Kaya lang tayo may kaligtasan dahil sa gift of God. Even if you have the gift of God, you still a sinner by flesh. Thank God sa blood, thank God sa gift. Diba? Tingnan natin. Ngayon naman, ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kayo at ako ay pinanganak sa kasalanan at meron tayong minanang death sentence. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang ito physical na kamatayan, spiritual na kamatayan, pagkahiwalay sa banal na Diyos, at kamatayan sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, the second death. Did you see that? Nakita nyo ba ang pananakot sa inyo? Second death. Dagat-dagatang apoy. Sa kasalanan nyo. Tayong lahat. So anong kailangan? Sumunod tayo. So, where is the gift of God na sinasabi niya na eternal? Bakit hindi niya sabihin sa inyo na that's why you have to have faith and receive the Holy Ghost? Diba? Nakalagay sa Ephesians 1:13. In whom you also trusted after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you are sealed with the Holy Spirit of promise that was lost before. Ngayon na nasa iyo yan, you got that as a gift of God. If you have that, you don't have a second death. That is the spiritual death, second death sa hellfire. Ang Christian wala niyan. Kaya nga once saved, always saved. Pero sa JIL, meron pa rin. Why? Why? Because they are antichrist. They know God, but they don't know what God did. So sila ang lumalabas dito na pera-pera lang. Di ba? So pakinggan pa natin, kapraso na lang. But the good news is this. Yung bad news, lahat nagkasala, kabayaran ng kasalanan, kamatayan sa impyerno. Ang good news, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Mga boss, ganito pala yung... So ayun, sinabi rin niya na the gift of God is eternal sa bandang huli. So, natapos ba doon? Natapos ba doon? Hindi. Yung gift of God na sinabi niya, kayo ay babalik pa rin sa statement of faith na kailangan ay dito ay dito sa maging obedient ka, maging devoted ka, at maging committed ka. Dahil kung hindi, ay mapupunta kayo sa dagat-dagatang apoy. So sana makita niyo yun, sana makita niyo yung sinasabi ko sa inyo na they are picking and choosing the verses and they are giving you hope na may kaligtasan dito, pero may gagawin tayo. Okay. Merong eternal life, gift of eternal life. Andito yon. For all have sinned, pero meron tayong, the good news is merong gift, eternal life. Sabihin nyo sa kanya, Pastor Eddie Villanueva, nakuha ko na yung eternal life, yung gift. Nakuha ko by faith. Maiwawala ko ba to? Sigurado sasabihin sa iyo yan, ingatan mo. Kasi pag nagkasala ka, mawawala. So ano, kasalanan ng katawan? Paano na yung sealed na Holy Spirit? Selyado ka. Selyado ka if you know what Jesus did. Jesus died on the cross. He gave His life na reconcile tayo. We are justified by faith.
We are justified by His blood. We are saved by His grace. Siya ang nagligtas, hindi yung mga gagawin natin. So sana na-bless kayo dyan, ha? Part 2 pa lang to. Next Sunday is part 3. Kukuha tayo ng mga preaching nila, i-scrutinize natin yan. At ang next topic natin ay nandoon ako sa Acts 20. Challenge natin sila na mag-Bible study sila ng libro, yung intindihin nila kung nasaan ang Book of Acts, kung anong klaseng pag-aaral ang nandoon. So, yan lang muna ngayon, ha. Paki-share nyo to. Ako pa rin ang super cute. Ito, ha, inaamo natin ang debate tong mga bugok na to, ha. Sandali lang, ha. Sino ba to, ha? Papangalanan ko lang. Si Arnold Gomez, ha. Arnold Gomez, pinagsabihan ako nito na bubo daw ako, bubo. So, inahamon natin ang debate yan. Si James Sanchez. James Sanchez, hindi ko alam kung JIL to. Ito yung mga puro putak lang. At si Espiritu ang last name. Kaya nga sabi ko ay Espiritu ng demonyo. Teka, ha. Anong pangalan niya? I-broadcast natin dito dahil mga puro putak-putak lang, ha. Orlando Espiritu, ano? Orlando Espiritu ang pangalan niya. Yan ang hinahamon natin ng debate kung lalaban. Kung hindi naman, sabihin nyo, hindi kayo lalaban. Kung kayo ay magbibigay ng mga negative comments, sasabihin ko na lang na iiwanan ko na lang yan. Dahil ako kasi, pag hinamon ko si Villanueva, kahit sino pa sa JIL, haharapin ko. At patutunayan ko na pera-pera lang kayo. Patutunayan ko yan from the Bible, ha. Kung gusto nyo ng verse by verse, ready ako. Kung gusto nyo ng book by book, ready ako. Kung gusto nyo ng Romans to Philemon, patutunayan ko na walang nawawalang salvation dyan. 13 books yan. Pagdating sa James, Hebrews, Peter, John, nawawala ang salvation yan. Matthew, Mark, Luke, and John, nawawala ang salvation. Book of Acts, nawawala ang salvation dyan. So Romans to Philemon, kung sino sa inyo ang may balls na lumaban dyan, kahit anong libro, 13 books, patutunayan ko verse by verse, walang nawawalang salvation dahil nandyan ang gospel ni Apostle Paul na galing kay Jesus Christ. So sana na-bless kayo dyan, ha. Yan ang sharing natin. Walang donation dito, ha. May God bless us all in Jesus' name. Shout out muna tayo kung may questions. Shout out kay Mariel, Marcel, Magdalena, Aladin, si Nimrod, DBB, Discovery. Bago to, ha, Brad. Tama, Pastor Cute. Okay, amen. Salamat, ha. Welcome, Brad, ha. Welcome. Nandito rin si Angelo Lucky Reyes. Good day uli, Pastor na cute. Thank you. O, yan, ha. Tapos ay si Jimwell, si Brother Jimwell, ang ating kapatid na Katoliko yan, Katoliko yan. Si Arnold Gomez, MCGI pala yun. Oo, wala. Mga hindi lalaban. Tapos ay Kuya Josh Hardwood. Shout out po, watching from FBCC Jeddah. Ano yung KS? Kingdom of Saudi Arabia. Oh, shout out, Brad, ha? Shout out sa inyo dyan. Salamat sa pagpasyal. At sana nagustuhan nyo to. Sana mga saved Christian na kayo dyan. At sana hindi kayo naloloko dyan, ha? Kasi maraming mga, ano man tawag doon? C12 ba yun? K12 or something? Maraming mga hocus-pocus na Christian dyan. Meron din yatang JIL dyan. Merong mga kung ano-ano, mga MCGI dyan na kakwartahan lang kayo. So kung pakikinggan nyo yung sasabihin ko, ito ay full gospel of Jesus Christ under Apostle Paul from Jesus Christ. Okay? At ito ay panahon natin, Christian timeline to. We are saved by faith, not of works.
Okay, now that we are saved, ang mga gawa natin ay huhusgahan tayo sa judgment seat of Christ para magka-reward at iwasan natin gumawa ng hindi magaganda dahil nakakatiso dyan sa iba. So, pero pag kayo ay nagkamali, wag niyong don't kill yourself kasi nakalagay sa Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit, for ye are sealed until redemption. Pagdating sa Romans 8:38 to 39, kahit anong kapangyarihan sa lupa, sa nakaraan, sa future, hindi tayo maseseparate sa Panginoon. Okay? Hindi tayo maseseparate. And then, before we were dead, ngayon we are quickened. Okay? Ligtas na tayo. Sa Colossians 2:10, we are circumcised with a circumcision made without hands by separating or by putting off the body of our flesh, the sin of the flesh, by the circumcision of Christ. So nandyan lahat biblically, pag mayroong humamon sa inyo at mayroong nagsabi na mali kayo, iharap nyo sa akin. Iharap nyo sa akin at lalabanan natin. So once again maraming salamat sa inyo. Siguro naghihintay kayo na magbibigay na ng pera, donation box na, no? Wala dito yon, wala. Nagsisilbi ako sa inyo dahil ligtas na ako. Sana ganyan na maging attitude ninyo. Nagtatrabaho ako, parang si Apostle Paul, di ba? Apostle Paul is going back and forth, east and west, maybe north and south, just to preach the gospel. Every time I share or do some preaching, hindi ko tinatanggal ang kaligtasan na you have to be saved from the blood of Jesus Christ by faith sa ginawa niya sa krus at makakamtan nyo ang kaginhawahan. Okay? So, Alaning Gregorio, shout out sa lahat ng JIL, lalo na sa mga pastor. Harapin nyo si Pastor Alexander Santos. Kung mali siya, huwag kayong manahimik. Oo, humarap kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi nakakulong kayo dyan Nakakulong kayo dyan sa inyo. Ayaw nyong maglagay ng open mind na makipag-usap kayo. Nagsasabi ako ng demonyong espiritu, hindi mura yon. Yun ay pag-identify. Pero pag kinausap nyo ako one-on-one, makikita nyo kung nasaan ang puso ko. Magpaliwanagan tayo sa Bible. Tandaan nyo, kaluluwa ang pinag-uusapan dito. Okay? Hindi pwede yung walang pakialaman. Di ba? Ngayon, kung concerned ka sa kapatid mo, sa co-pastor mo, then let's face it. Magharap tayo. Huwag kayong magtago. Huwag kayong magtago. Okay? So, tanong-tanong lang. Sister Emmy, I miss you right here. Okay, salamat Shout out kay Sister Emmy. Marami kang ipinopost na mga old pictures So may God bless you sis. At alam ko na ikaw ay laging nag-share nito. Sabi mo, mga bulag na iba sa mga sektang pera lang. Okay, so yeah, mga pera lang kasi sila. Ang prayer natin dyan, Sister Emmy, kagaya ng pag-iisip mo noon kay Lakalawakan. Hindi ko mo na nakinig ka, na pasunod ka, hindi ko mo nandun ka, ay doon ka nakaanib. Kumbaga, meron kang sariling conviction. So ano ang prayer natin sa mga member ng JIL o ng SDA Katoliko? Na sana sila naloko lang. Na sana sila ay na-sealed na ng Holy Spirit. Kagaya natin, di ba? Si Sister Emmy, never kong sinabi dyan na, Sister Emmy, sumama ka na sa akin. Suportahan mo na ako. Never. Maski Sister Emmy, sasabihin dyan, Sister Emmy, minsan ba sinabi ko sa'yo na suportahan mo na ako? Or minsan ba sinabi ko sa'yo na pumunta ka sa ganitong church? Hindi ba? Ang lagi ko lang sinasabi na mamuhay na tayo na Kristiyano at mamuhay tayong ligtas. Kasi ikaw ang bahala sa buhay mo. Di ba? Kaya, Sister Emmy, maraming salamat Ever since naman talagang kahit na hindi tayo magkapareho ng dati, at since na magkasundo tayo sa yung commitment natin na we just preach the gospel, wala tayong
hindi mo ako in-encourage sa sumama sa'yo o hindi kita in-encourage sa sumama sa akin kung hindi nakita lang natin ang kaligtasan. O yan, no. Ang sagot niya, no ha? Never. Pero I know na si Sister Emmy from my heart ay saved Christian. I know that from my heart, di ba? So ako naman, wala namang kwenta ako. Siyempre, Diyos pa rin ang nakakaalam ng puso niya. Kaya ako nasasabi yung ganito because of the way na nag-uusap kami kung paano yung faith namin sa Panginoon. So ayan ha, maraming salamat. Pakishare na lang at babalik tayo sa Tuesday, pagpapatuloy natin ang Acts 20. Every Sunday, I'm gonna try to save preaching or exposure para matauhan ang iba sa inyo. Kailangan ko dito ay ang mga may common sense, hindi ang mga fanatic. Yung mga fanatic, pwede rin namang natawag dito, yung mga fanatic ay pwede rin namang makipaglaban sa akin ng debate. So, may God bless us all in Jesus' name, ha? Maraming salamat and good day sa inyo. Sandali, nawala yung pansarado ko. Sayang, nawala. Ito na lang uli.